Bago ka pumasok sa kahit anong sanglaan ng lupa, bahay o kahit anong ari-arian, dapat alam mo muna ang mga uri ng sangla. Dahil kapag nagkamali ka dito, pwedeng mawala ang pag-aari mo o maipit ka sa kaso. Kaya tapusin mo tong video, libre na, matututo ka pa. Ang real estate mortgage. Ito ang pinakakilala o lupang may TCT or OCT ang isinasangla ay may kontrata at dapat naka-annotate sa titulo. Kung hindi mabayaran, pwedeng i-foreclose. To equitable mortgage. Ito yung kala mo benta pero sangla pala, mababa ang presyo. Nasa posesyon ng iba ang titulo, walang malinaw na kasunduan. Sa mata ng batas, sangla pa rin yan, hindi bentahan. Tres pacto de retro sale, benta na may right to repurchase. Madalas inaabuso. Ibenta kuno pero ang tunay na intensyon ay sangla. Kung mapatunayan na ang intensyon ay pautang lang, nagiging equitable mortgage. For anti-crisis. Bihira pero legal. Isinasangla ang lupa at ang bunga o kita nito ang pambayad sa interes o utang. Ang halimbawa, lupa na may tanim, ang ani ang pambayad. AB chattel mortgage. Para sa mga movable properties, sasakyan, appliances, equipment. Hindi pwedeng gamitin sa lupa. 6. Sangla tira, sangla bahay, ilegal kapag walang dokumento. Ipinapasangla ang bahay tapos pwedeng tumira ang nagsangla. Nas problema. Kadalasan walang kontrata at nagtutuloy sa away. Pero sangla ori, loan plus land sharing, ay madalas sa probinsya, may nagpapautang kapalit ng porsyon ng lupa. Delikado dahil maaaring maging void ang ganitong setup kung taliwas sa batas. Paalala ni Attorney Engineer, ang pinakaimportanteng tandaan, kung hindi nakasulat, hindi protektado. At kung lupa ang usapan, dapat may annotation sa titulo. Gusto mo ba ng part 2 kung alin dito ang legal at alin ang delikado? Comment mo lang. At syempre, GC Land Surveying ang kasama mo sa lahat ng usaping lupa. Uy, wag ka namang aalis nang hindi nagsusubscribe. Like, follow and share mo na libre lang pero ang kapalit, dagdag kaalaman mo sa lupa at batas.